Tanong, tanong, tanong. Ating di makita. So, ito yung aking journal sa aking gold. Okay, ito yung mga data, no? Na tinitignan ko. Makita nyo dito. I started collecting the data from 2020. Okay. 2000, I guess, 2008, no? Meron pa ba? Mas mababang price. So, ganito ako mag-data gathering. So, tinignan ko dito from 2008. Meron dito yung recession. This gold to guys, no? So, na-break niya yung all-time high ng November 2009 because of the recession, no? So, ito yung tinatawag nating uncertainty, no? Pag meron sa market uncertainty, yung mga tao are more likely buying physical asset like gold, no? So, kaya sobrang tumaas yung price ng gold last 2009. So, because of this, no, yung Lehman Brothers bankruptcy. So, yan yung ano, nagkaroon ng bubble sa uh, tawag na to, sa housing. Then, nabasag niya noong 2009, hindi na niya binalikan, no? Nagkaroon lang dito ng retracement dun sa demand. Yung ating institutional demand, then continuously nag-go higher na siya, no? So, 2011, yung phase 1 ng recovery ng US, then nagkaroon na siya dito ng consolidation, no? And then, yung second phase ng kanilang recovery, nag-accumulate na dito. And then, nagkaroon ng rate hike, no? Then, umakyat yung price. So, ito yung history, no? Tinitingnan natin. And then, na-meet yung demand ng institution last 2009 of November, then, nag-add sila dito ng volume of numbers of orders, no? Ng new contracts, ng buying, no? Yung long nila. Then, nagko-consolidate na naman dito. Then, after several years, 2019 yung pinaka-previous break, no? Then, nag-break na ulit siya dito ng 2020. So, yung pinaka-all-time high niya nung November 2020. Okay? So, hindi na din bumalik yung price sa period na yon, pero nagkaroon siya dito ng retracement, I guess. Wala na. Wala na yung binya na bumaba, no? So, yung pinaka-demand nito, yung institutional demand ng November, okay, anong plan to? July o June, no? Itong area na to ay March pala, sorry. Then, kung titignan natin yung data, okay, sobrang napakahalaga nito guys, no? Na alam natin yung history. So, sinishare ko to sa inyo para at least aware kayo, no? Mahirap kasi na hindi nyo alam yung history ng tinitrading nyo, yung fundamentals nito. Then, you're just speculating dun sa current price action. Then, kumukuha ka lang ng 10 pips, 20 pips, then nag-draw down ka ng 500 pips, 1,000 pips. So, napaka, ano naman nun, no? Luging-lugi ka naman nun, no? Pero if you know how to manage yourself and understand the market situation, then you can grab those opportunities as well as trade. Okay, so kung dito sa part na to, so nalolocate din natin dito yung holders ng mga institution and commercial banks. Then, currently, na-touch niya dito yung March 2020 na demand. Then, nag-increase na sila dito na nag-increase. And itong mga retracement na to, ang isang significance nito guys is, yung secret no, ito, para ma-reveal ko sa inyo. Pag nagkakaroon niya ng retracement, isang sign yan na nagtitake profit yung mga
big whales. Okay? Ibig sabihin, nilulose up nila yung position nila. Nagbabawas sila, nag-unload sila ng mga positions, no? Kaya nagkakaroon ng law of supply of demand. It's simply because of this decision making ng mga big players sa market. So, lagi nyo lang tandaan, in law of supply and demand, kaya nagkakaroon ng supply, is simply because, what I mean is, pag nagkaroon ng supply sa market, ibig sabihin nun, maraming products, maraming available na resources. Pag maraming available na resources sa market at konti lang yung demand, ang tendency nun ay bababa yung price. Okay? Vice versa, pag nagkaroon ng konti or pag nagkumonti ang demand, I mean, pag kumonti ang supply at malaki ang demand, ang tendency nun is yung price ay tataas. Okay? So, ang significance nun ay pag continuous nagbabuy or nagsisell yung mga participant, most especially, specifically yung mga big whales, ay nagkakaroon ng price action. Okay? Nagkakaroon ng volatility sa market. Okay? After dito sa part na to, itong mga circle na to, ito yung mga breakout ng mga bagong all-time high. So, dito sa price na to, nagkaroon siya ng break ng March 4, 2024. So, kung titignan natin guys, no, from 2020, babalikan natin, ano ba yung event during 2020? Okay, nandun yung COVID. And then, pagdating ng 2022, okay, nandun naman yung war ng Russia. Okay, meron pa rin uncertainty. Okay, ay, tama ba? 2022 yung start ng Russia? Or 2021? Parang during that time, nag-trade pa ako, nasa 1,300 pa lang yung price ng gold. Okay? So, yun yung kailangan yung maintindihan, no? Yung pag-backtrack ng mga serious events sa market, no? So, yung geopolitical events. And itong gold kasi are more likely another useful indicator din to, guys, no? So, akala nyo, if yung mga asset na to like the commodities, oil, gas, copper, and so on and so forth, those are confirmation ng mga analyst that if yung price ng gold ay tumataas, ibig sabihin lang nun, meron uncertainty. Confirmation yun. Oops. And if hindi man sila nagtitrade ng gold, they are on the other asset. Then, they're speculating dun sa price na yon, and then, nagtitrade sila. No? So, isa pa yun, no? I-consider natin siya so dun sa ating intermarket. Okay. So, as of now, kung titignan natin dito, nagkaroon ng all-time high, April 2024. So, this one. So, 2431 na, no? And then, currently, meron na tayong panibagong all-time high na 2790. So, hindi pa siya totally considered as demand or supply itong area na to, no? So, merong baseline para matawag natin na institutional demand talaga siya or institutional supply. So, pag sinabi natin kasing institutional, specifically yung nagpagalaw or yung nagkaroon ng difference between those action sa price are yung mga hedge management natin, yung mga big whales, yung mga big players. Okay? So, commercial kasi is always contradict dun sa price na ginagawa ng mga non-commercial. No? Yun yung pinaka lagi nyo tandaan. Napaka-importante nun. So, currently, pinaka-expectation dito, if price of gold, so currently nasa week to, guys, no? If yung price ng gold is maglaro lang dito sa area na to, so pwede kasi mag-range siya dito, no? At continuous mag-up siya. But yung pinakatitignan pa din natin dito is yung upcoming November 7, which is this week. So, pag nangyari yon, okay,
Sample nag-cut ng rate si central bank. So, pwede mangyari, expectation natin na mag-range siya. Pwedeng lumabas pa siya dito. Then, para makapasok tayo, we will wait for the retracement and then the price will go up, no? So, currently, kung titignan ko yung mga data, which is yung current market orders, ayan, tingnan natin. Hindi ko na lang muna ito papakita sa inyo para baka mas lalo kayong malito, no? Kung ito yung bagong topics natin. Pag-usapan naman natin to sa masterclass on how to locate those areas. So, currently, we have, okay, orders, no? So, may mga mag-i-expired bukas. And then, meron pa, no? So, may mga order na sa taas. So, 228 meron ng available. And yung pinakamataas ay 29. So, eventually, pwedeng ma-reach niya tong 2,900. So, another 1,000 pips to. Yan. So, ito yung pinaka pwede niyang puntahan, no? So, meron ako nakikita dito ng mga orders na mag-expired. So, pwede itong i-renew nila. Or, may mag-expired ng bukas. May mag-expired ng 8. So, depende, no? So, expectation siguro nila or hindi ako sigurado are yung rate cuts ng central bank ay confirm na. Okay, tingnan din natin yung confirmation natin with regards to central bank, no? Baka salita ko lang salita dito na magkakat na sila ng rate tapos hindi pala, no? Check natin. Okay, 95% yung both ay rate cuts ng 25 basis point. So, expectation natin dito this last week is take profit na to ng mga ng ating position na to. So, tingnan natin sa gold area. Okay, kung sa gold, yung ating gold ay so, meron tayo ditong nagkaroon ng doji sa candlestick ng gold dito. So, ang expectation ko dito sa area na to, itong position na to, this is the take profit. So, meaning to say, yung orders, current orders nila ay nagbawa sila ngayon or last week. And yes, no? Nag-cut sila ng ray, nag-position, and nagdagdag sila ng sell. Nag-cut sila ng 5,000. 177 contract. Pero malaki pa rin, no? Titingnan natin yung average numbers are malaki pa rin yung order nila, no? Above average pa rin yung order nila. So, meaning to say, malaki pa yung chance na magkakaroon ng another price movement pataas sa gold. Then, currently, kung titingnan natin yung retailer sentiment, are 50-50. 50% buying, 50% are selling. So, that is our update for gold, no? So, para dun sa mga gold, dog lover, gold lover. So, ganito yung setup lang naman natin, no? So, kung papasok ako dito, it's either maghihintay ako na bumaba siya dito sa price na to, saka ako bibili. Or pag lumabas siya dito sa price ng panibago niyang ATH, which is 2,790, hihintayin ko ulit bumalik siya dito, no, sa price na to bago ako bumili. So, yung bias ko dito still bull. Okay, bullish pa rin tayo sa gold. Okay. Natanggal na yung live. Wala. Oh. Inactive.
Dapat pala active. Naging inactive tayo dun sa ating live. Okay, may tanong ba kayo guys? Sino sa inyo may posisyon? May current order ba kayo? Review natin, tignan natin. Ha? Ano yung current orders po ninyo? Nag-cut yung aking live. Dapat pala active. Ano, paano ba naging active? Dami-dami na yung viewers natin. Yay! 95. Ba? Dito ba? May tanong ba kayo? Hi everyone. If you have any questions, don't hesitate to ask. Natin. Add goals live. Ano ba to? Bago lang kasi ako nito. Wow! Ibigay sa atin ng ayun. Live tayo. Meron ba kayong tanong? Huwag mahihiyang magtanong. Natihi mo na po. Hello! Ay, saan siya guys? Naputol yung ating live sa TikTok. Sorry, ano nangyari? Mustang buhay-buhay! Hi, Sir JJ Rosales. Shoutout sa'yo. Pasensya guys na nag-cut yung live natin kanina. Hindi ko alam. Ang nakalagay lang dun ay ano? Tawag nun? Sabi ay inactive. Dapat ba nagpipindot ako dito? Or kung ano yung ginagawa ko? What? Ayan, kumustang buhay-buhay, Sir JJ Rosales? Ayos naman po. Still kicking and kicking. Alright, so sana ay meron po kayong napulot or natutunan dun sa ating Money Monday Market Outlook ngayong November 4, 2024. And ang pinaka-expectation natin as of now is wala naman since wala naman tayong masyadong inaabangan ngayon, no?
So, kung titignan natin yung Forex Factory natin, ay configuration with all day. Kung ang ating Monday ay wala masyado. Halos lahat euro, no? Ang pinaka ano natin ay bukas. Meron tayong AUD, no? Yung monetary policy ng AUD. Tama ba? Yung ating schedule sa ating... Ayan, no? Meron tayo. So, grabe kung pinag-isipan ko to ng sobra-sobra para makonfigurate natin dito. Lumabas na dun sa journal natin. Ayun guys, kung meron kayong katanungan with regards to trading, especially yung specialization natin is yung fundamentals and economics ay baka meron po akong ma-share sa inyo or meron kayong hindi naintindihan about tradings and so on and so forth. So, wag kayo mahihiya magtanong. So, currently, we have here the data, no? Alright. So, election ay anong araw? US election. Ayan, no? All day. Bukas. Presidential election. Sabayan pa natin siya ng ISM, PMI, 11 p.m. Tapos, pagdating ng 7, sa yun sa US eh. Kaya lang sa atin, 7 na. Kasi kinabukasan na to. Alas 2 to ng madaling araw eh. Okay. So, yung monetary policy ng USD, official bank rate ng G, sabay pala ng ano, no? Ba't wala dito? GBP. Ba't wala? 8 na dito. Friday na? Ba't Friday? Oo nga pala. Pero ba't nag-iba? Dapat Webes yun palagi eh, yung schedule nila. Dito naging Friday, no? Madaling araw ng alas 3. Sorry, no? I thought, ano siya? Hello guys, thank you for sharing your time today in these live sessions. So, hinarap ko na yung aking video kasi tapos naman ako mag-share ng aking screen. And I hope meron kayong natutunan. And kung gusto nyo mapanood yung replay nito, ng ating session today ng Money Monday, so i-upload ko to dun sa ating YouTube channel. So, punta lamang kayo dun sa ating Carl Fajardo, CFX sa YouTube channel. I-follow nyo po ako doon. Tapos, yung replay nito ay i-upload ko po doon. Pwede nyo makita. Coach, ano po fundamental factor madalas nag-cause ng reversal? Ang nagko-cause ng reversal, ito secret pa to pero hindi ko pwedeng sabihin dito na. So, nasa masterclass ko dito. In-explain ko naman to doon. So, I know how to find it and ano dapat yung tinitignan. In terms of fundamentals, maybe meron siyang contribution pero napakaliit lang, napaka-minimal lang. And somehow, meron talagang figures and numbers na nagpapakita or nag-confirm that this run ng market will reverse. So, meron tayong technique na ginagamit on how to identify those and validate. And nako-confirm natin siya that that move is reversal. Ayun, shoutout sa 25,000 viewers natin. Welcome to our live. So, meron na tayong ginawang live session. Nag-share na ako ng chart kanina. But, as of now, tapos na naman yung aking market outlook. Then,
Kung nakita nyo na siya kanina, ay sana may natutunan kayo, no? With regards to fundamentals, especially kung nagtitrade kayo ng gold. So, I show some part of my journal. Ay makita nyo po doon. If you want to watch this live, ay yung recorded nito, so you can visit my YouTube channel, Carl FX. So, search nyo na lang po dyan. And meron ako dun mga videos na in-upload na alam ko na makakatulong talaga sa inyo, especially dun sa mga nagsisimula pa lang. Especially sa fundamentals. No? So, wait lang. Pakita. So, right. Du-du-du-du-du-du. Yan, yung ating YouTube channel. So, especially dun sa mga nahihirapan ng risk management, meron ako dito ginawang video. Meron ako dito, no, para hindi na kayo mumabot sa point na mauubos yung fund ninyo, no. Meron ako dito ginawang risk management video. Search na lang dyan. Risk management. So, ayan, no, itong number 1 na to. So, panoorin nyo po yan. Sobrang napakaganda nitong topic na to. This one. And meron pa tayong other videos dyan. So, CarlFX. Hanapin nyo lang po yan dito. And meron din ako dito mga live, no? So, last live ko, October 7 pa. Medyo matagal-tagal lang din. So, i-upload ko na lang tong yung replay nito, yung edited na siya. Para pwede nyo pong mapanood din. Okay. Du-du-du-du. Da-da-da-da-da-da. Lipat ko na naman dito. Uy! Huwag ka malikot. Ito mahirap pag ano eh. Pansamantala lang yung setup. Hindi talaga to permanent place. Inaayos ko pa yung aking setup dito sa TikTok. Wait lang. Yan. Alright. May katanungan ba kayo? Ayan. Magtanong. May right med ba nito? Yan ito. $39. Hindi ako masyado nakatrade dito eh. Okay. So, na-touch na to, no? Na-respect niya pa to. Hmm. Hey guys, tanong kayo. Magtanong. Ako'y naghihintay. Sa'yo. Parang may filter dito, no? Parang ang peke ng mukha ko dito. Filter ba yan?
Ano ba 'to? Ayun. Maganda